ng Diyos. Malamig na naman po ang simoy ng hangin, isa sa mga hudyat na nagpapahiwatig na panahon na naman ng Pasko. Lalo na po ngayon. Yung iba ay tulog pa dahil malamig ang panahon, dahil sinabayan pa ng ulan. Pero tandaan po natin na dapat po lagi po tayong handa sa pagdating ng ating Panginoon. Baka madagdan po tayong natutulog, ay naiiwanan po tayo. Para po sa mga bata, ang Pasko sa kanila ay mga aginaldo galing sa mga ninong at ninang, mga bagong damit at laruan, Santa Claus, caroling, pamamasyal kasama ang pamilya, at iba pa. Sa mga nagtatrabaho naman, ang Pasko ay bonus, 13th month pay, Christmas party, exchange gifts at panahon para magbakasyon. Sa pamilya naman po ay mga reunion kung saan ito ang panahon para magkita-kita at magkumustahan ang bawat isa. Ang Pasko ay isang panahon kung saan pinagdiriwang ang kapanganakan ni Jesus. Ito ay isang pagdiriwang na hindi lamang ginagawa natin mga Pilipino, kundi pati na rin ng buong mundo. At talagang pinaghahandaan natin ito. Mayaman man o mahirap, at sinisigurado natin na maging masaya ang ating pagdiriwang ng Pasko. Kasama na rito ang paglalagay ng mga Christmas lights at dekorasyon, mga palamuti, at Christmas tree sa ating mga bahay, maging sa mga malls at mga establishmento. Ngunit ano ba talaga ang mensahe ng Pasko? At yan po ang pag-aaralan natin ngayon. At ang pamagat ng pag-aaralan natin ay ipinanganak upang mamatay. At ang scripture text po natin ay mababasa natin sa Lucas 23, talatang 26 hanggang 43. Medyo mahaba po ito. Samahan niyo po ako sa pagbasa. Ang sabi dito ay, nang dala na nila si Jesus upang ipako, nasa lubong nila ang isang lalaking galing sa bukid. Ito'y si Simon na taga Cyrene. Pinigil nila ito at ipinapasan sa kanya ang krus kasunod si Jesus. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananagoy at nananambitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo ay ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyon, sasabihin ng mga tao sa mga bunto, gumuho kayo sa amin, at sa mga burol, tabunan ninyo kami. Sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin sa tuyo? May dinala pa silang 2 salarin upang patayin kasama si Jesus. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang 2 salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At nagsapalaran sila upang malaman. Ito po yung mga kawal. Nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasukutan ang mapupunta sa isa't isa. Ang mga tao'y nakatayo roon at nanunood. Nilibak naman siya ng mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Nilibak din siya ng mga kawal. Nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At nakasulat sa ulunan niya, ito ang hari ng mga Hudyo. Tiniya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas?
Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid na tayo dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso na mag-iikalabing ng tanghali, nagdilim sa buong lupain hanggang sa 3 ng hapon. Nawala ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito'y nalagot ang kanyang hininga. Nang makita ng kapitan ang nangyari, siya ay nagpuri sa Diyos. Tunay ang matuwid ang tao ito, sabi niya. Ang nangyaring ito'y nakita ng lahat ng taong nagkakatipon at nagmamasid. At umuwi silang dinadagukan ang kanilang dibdib. Nakatayo naman sa di kalayuan ang mga kaibigan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumunod sa kanya mula sa Galilea. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Ang Pasko ay araw ng pagsasaya. Pero bakit natin pag-aaralan ang kwentong ito na puno ng kalungkutan at iyakan? Sabi nga po sa verse 48 na ating binasa, ang mga nakakita sa nangyari ay umuwi ng malungkot at dinadagukan ang kanilang mga dibdib. Sila yung mga taong nagmamasid at nakakita sa nangyari. Kung paano pinahirapan at namatay sa krus ang Panginoong Hesus. Tulad din po ng ilan sa atin na malungkot ang Pasko dahil hindi nila makakasama ang kanilang mahal sa buhay sa dahilang ang iba ay malayo sa kanila o ang iba ay nasa ibang bansa. Ganon din po ang mga kababayan nating sinalanta ng bagyo nitong nakaraang araw lang. Nasira ang kanilang bahay, ganon din ang kanilang mga ikinabubuhay. Hanggang sa ngayon nga po ay wala pang supply ng tubig at kuryente at putol din ang linya ng kanilang komunikasyon. Karamihan din sa mga kalsada ay hindi pa madaanan kaya nahihirapan nga pong abutan sila ng mga supplies dahil sa mga nagbagsakang puno at poste. Sila ngayon ay tuliro. Hindi alam ang gagawin. Malungkot ang Pasko nila. Kaya nga po, ipanalangin po natin sila. Ang Pasko ay araw na puno ng liwanag dahil sa mga Christmas lights. Pero bakit natin pag-aaralan ang kwentong ito na puno ng kadiliman? Ang Pasko ay araw ng pagtanggap, tulad ng mga reunion. Pero bakit pag-aaralan natin ang kwento ng pagtatakwil kay Jesus? Ang Pasko ay araw ng bigayan ng regalo sa ating mga minamahal. Pero bakit natin pag-aaralan ang kwento kung paano hinayaan ng Diyos ang mga tao na kuhanin ang buhay ni Jesus? Bihira na nga po ang mga taong inaalala ang kapanganakan ni Jesus at kung alalahanin man natin at pagdiwang, huwag po natin kalimutan kung bakit siya pinanganak, kung bakit pinadala ng Diyos ang kanyang anak, kung bakit ang Panginoon Jesus ay nagkatawang tao, at kung bakit ipinanganak siya para mamatay. Nang sabihin ng mga anghel sa mga tagapag-alaga ng tupa o sa mga pastor na, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Sabi po yan sa Lucas 2, talatang 10 hanggang 11. Ang good news of great joy ay hindi lang ang kapanganakan ng Panginoong Hesus,
kundi ang buong buhay niya hanggang sa kamatayan. Kaya nga po mula Lucas 9 hanggang dulo, mahigit kalahati ng Ebanghelyo ni Lucas ay tungkol sa paglalakbay ni Jesus patungo sa Jerusalem, kung saan siya papatayin sa pamamagitan ng pagpapako sa krus. Ang Panginoong Jesus ay nabuhay para mamatay. Bakit kailangan mangyari yun? Bakit yan ang good news of great joy? Bakit dapat nating alalahanin ang pagkamatay ni Kristo para mas maging makahulugan ang pagdiriwang natin ng Christmas o ng Pasko? Una po, namatay si Jesus para matupad ang plano ng Diyos. Plano ba talaga ng Diyos ang natupad sa kamatayan ni Jesus? Parang plano yata ng mga kaaway niya. Nagsabwatan ang mga pinuno nila. Naaresto si Jesus, pinaratangan at kahit na sinasabi ni Pilatong wala namang sapat na dahilan para hatulan ng kamatayan si Jesus. Pero nagkaisa ang mga taong sumigaw. Patayin ang taong yan. Kahit nasubukan ni Pilatong mapalaya si Jesus, lalo pang nagsigawan ng mga tao. Ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. At sa ikatlong pagkakataon, sinubukan pa rin ni Pilatong mapalaya si Jesus. Pero lalo nilang ginigiit at nagsisigawan na ipako siya sa krus. At sa wakas ay nanaig din sila. Sila pa rin ang sunod, kaya pinagbigyan ni Pilato ang kahilingan ng mga tao. Habang naglalakad si Jesus papunta sa lugar na pagpapakuan sa kanya, maraming tao ang nakasunod sa kanya, pati mga babaeng umiiyak dahil naaawa sila sa kanya. Parang walang magawa ang Diyos sa nangyayari. Tapos naipako siya sa krus, panay ang panlalait, ang sinasabi sa kanya, sabi ng mga pinuno, iniligtas niya ang iba, iligtas naman niya ang sarili niya ngayon. At ganoon din ang sinabi ng mga sundalo, iligtas mo ang iyong sarili. At sa verse 39 ay tunaya siya ng isa sa mga salaring nakabitin. Ang sabi ay, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Kaya doon sa tatlong panlalait sa kanya, laging may kasamang kung siya talaga ang Kristong pinili ng Diyos. Kung ikaw nga ang hari ng mga Hudyo, hindi ba ikaw ang Kristo? Ang inaasahan kasi nila na ang dadating na Mesiya ay powerful, makapangyarihan. Pero dito po ay walang magawa ang Panginoong Hesus hanggang sa tuluyan na siyang mamatay. Tulad ng mga panalangin ng mga mananampalatayang inuusig, tulad ng naranasan ng Panginoong Hesus. Plano nga ba ng Diyos ang nakatakdang mangyari kay Jesus? Tingnan po natin ang ilang mga talala sa Biblia kung ano ang mga sinasabi nito. Ang sabi po sa Lucas 23 verse 32 ay, dalawa pang salarin ang dinanila upang patayin kasama ni Jesus. At sa Isaiah 53:12 ay makita natin na ang sabi ay ibinilang siya na isa sa mga makasalanan. Katuparan nga po ito ng plano ng Diyos. Ang sabi din sa Lucas 23:36 ay binigyan siya ng maasim na alak. At katuparan ito ng awit 69, talatang 21 na ang sabi ay, sa halip na pagkain na ang ako'y magutom, ang dulot sa aking mabagsik na lason, suka at di tubig ang pinainom sa akin. Sabi po yan sa awit. Ibig sabihin, nagkakatugma po yung sinabi no sa lumang tipan hanggang sa panahon ng ating Panginoong Jesus. Isa pa po, ang huling sigaw ni Jesus bago siya mamatay, Ama, pinagkakatiwala ko sa iyong aking espiritu. Yun po ay mababasa natin sa Lucas 23 verse 46. At ang katuparan nito ay nasa awit 31 verse 5 na ang sabi ay, sa iyong kamay ipinagkakatiwala ko ang aking buhay. At marami po tayo makita sa Biblia na nagpapatunay na talagang plano ng Diyos ang nakatatang mangyari sa Panginoong Jesus. Lalo na po sa aklat ng awit
napakarami po doon na talagang plano ng Diyos. Oo nga't may pananagutan ang mga taong nagpapatay at pumatay kay Jesus. Pero ang Diyos mismo ang nagpadala sa Kanya para patayin. Yet, it is the will of the Lord to crush Him. Ang sabi po sa Isaiah 53 verse 10. Ito po ang plano ng Diyos, simula't simula pa. Meron tayong Diyos na tumutupad sa Kanyang pangako. He is sovereign, He is faithful. Ipinakita niya ang pag-ibig niya sa atin nang ipadala niya ang Panginoong Jesus para mamatay para sa atin. Binigyan niya tayo ng regalo. Karaniwan, nagbibigay tayo ng regalo sa mga taong mahal natin sa buhay. Yung mga taong may nagawang mabuti sa atin, tulad ng ating mga magulang, kamag-anak, kaibigan, churchmates, maging sa ating pastor. Nagbibigay tayo ng regalo doon sa mga mahal natin o mga special sa atin. Pero binigyan tayo ng Diyos ng regalo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Tayo ng mga makasalanan at sumusuway sa Diyos. At may plano din po ang Diyos sa ating buhay. Sabi nga po sa pinag-aralan natin nung nakaraang Wednesday, midweek service natin, sa pamamagitan ni Brother Alvin, na ayon po sa Jeremias 20, talatang 11 ay, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikakabuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Pero masusunod lamang po ang mga plano ng Diyos sa buhay natin kung tayo ay susunod sa Kanyang kalooban, sapagkat tapat ang Diyos sa Kanyang mga pangako. At paano natin matutuklasan ang plano ng Diyos sa ating mga buhay? Una po, ang Biblia ay puno ng malilinaw na pahayag tungkol sa plano ng Diyos para sa lahat ng mananampalataya. Halimbawa po, tinuturo sa 1 Thessalonians 5:16-18 na magalak kayong lagi. Palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Maunawaan natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Ang salita ng Diyos ay perpekto at maaari nating matuklasan ang plano ng Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng pagbabasa nito. Sapagkat sinasabi nga ni Timoteo na ang lahat ng kasulatan ay pinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatawa ng maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Ang ikalawa po ay mas mauunawaan natin ang plano ng Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng tapat na pagsunod sa Kanyang mga utos. Sinasabi po yan sa Roma 12, talatang 1-2. Ang sabi po doon ay, kaya mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialan ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban niya. Si Apostol Pablo po ang may sabi nito. Ibig sabihin, kung itatalaga natin ang ating mga prinsipyo ng mundong ito, inihahanda natin ang ating mga puso sa pakikinig sa Diyos. Kalooban ng Diyos na tayo'y magpakabanal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Huwag natin at huwag silang dadayain sa anumang sa halip, ay tulungan sila at mahalin. At ang ikamantalahan ang ating mga kapwa. Tatlo po, matutuklasan natin ang plano ng Diyos sa ating mga buhay sa pamamagitan ng pananalangin. Maaari tayo lumago sa ating kaalaman sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Maaari nating ipanalangin ang ating mga kahilingan, ang
ang ating mga plano sa Kanya. At nakatitiyak tayo ang mga ito ay Kanyang sasagutin ayon sa Kanyang takdang panahon. Maaari din natin ipanalangin ang ibang mananampalataya upang malaman din nila ang kalooban ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kung hindi namatay ang Panginoon Hesus sa krus para sa ating mga kasalanan, walang sino man ang maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan pa ang sabi ni Juan sa John 14 verse 6. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sa pangungusap na ito, diniklara ni Jesus ang dahilan ng kanyang pagkakatawang tao, kamatayan at pagkabuhay na mag-uli. At yun ay upang magkaroon ng daan patungo sa kalangitan ang makasalanang sanlibutan. Ang nawala ng pag-asang makapunta sa langit sa kanilang sariling kakayahan. Nang likain ng Diyos sina Adan at Eva, ginawa niya silang perpekto sa lahat ng kaparaanan at nilagay sila ng Diyos sa paraiso. Ito po yung hardin ng Eden. Binigyan sila ng Diyos ng kalayaang magdesisyon at mamili ayon sa kanilang malayang pagpapasya. At sa kabanatang 3 ng Genesis ay nilarawan kung paano bumaksak sa pandaraya at panunukso ni Satanas sina Eva at Adan. Sinuway nila ang kalooban ng Diyos nang kumain sila ng bunga ng puno na nagbibigay ng kaalaman sa mabuti at masama na ipinagbawal sa kanila ng Diyos. Ano ang inuutos sa kanilang ng Diyos kay Adan? Ang sabi sa Genesis 2 verse 16 to 17, at inuutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakain ka ng may kalayaan. Sa tapwat sa kahoy ng pagkakilala sa mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay walang pagsalang mamamatay ka. Ito po ang unang kasalanan ginawa ng tao. Ito ang lahat ng tao ay daranas ng kamatayan pisikal at espiritual dahil sa ating makasalanang kaligtasan na ating namana sa ating ninunong si Adan. Diniklara ng Diyos na ang lahat ng nagkasala ay mamamatay sa pisikal at espiritual. Ito ang tiyak na mararanasan ng buong sangkatauhan. Ngunit dahil sa biyaya at habag ng Diyos, ipinagkaloob niya ang paraan upang makaligtas tayo sa kanyang kaparusahan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak na nabuhos doon sa krus. Sabi nga po sa Hebreo 9, talatang 22, walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. Kaya nga po sa pamamagitan ng pagbububo ng dugo ni Jesus, ipinagkaloob niya ang kaligtasan sa kanyang mga hinirang. Ang dahilan kung bakit nagpunta si Jesus dito sa lupa at namatay sa krus ay upang maging perpektong handog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sa pamamagitan niya, naganap ang ipinangakong buhay na hanggang sa mga nananalig at nananampalataya sa Panginoong Hesus. Sa pamamagitan ng pananampalataya at pananalig na nabuhos na dugo ng Panginoong Hesus sa krus para sa kapatawaran ng mga kasalanan, ng ating mga kasalanan, tayo ay tumanggap ng buhay na walang hanggan. Sa biyaya tayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa ating sarili at hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa. At ang ikalawa kung bakit dapat nating alalahanin ang pagkamatay ni Kristo para maging makahulugan ang pagdiriwang natin ng Pasko ay namatay si Jesus para maging pamalit sa ating mga nagre-rebelde sa Diyos. Ang pagre-rebelde ay hindi pagsunod o hindi pagpapasakop sa may authority, sa may otoridad. Katulad na lang po niya ng tinatawag nating NPA o yung mga New People's Army. Nais nilang magkaroon ng sariling gobyerno. Nais nilang magbigay din sa kanila ng buwis. Hindi sila sumusunod sa batas. Ang gusto nilang manunod ay ang kagustuhan sila tinawag mga nagre-rebelde sa pamahalaan. At meron mga nagre-rebelding mga anak
At may dahilan po kung bakit may mga anak at nangyayari ito, nagdadalaga na o nagbibinata ng mga anak. Ito ay maaaring sa pagiging malupit ng magulang at kakulangan sa pagpapakita ng pagmamahal sa mga anak. Maging ang pinakamasunuring bata ay maaaring sa panlupa at panlabas laban sa ganitong pagtrato. Kaya dapat iwasan ng mga magulang ang mga ganitong pamamaraan. At kadalasan ang mga rebuilding bata ay matalino at madaling makaisip ng paraan. Ang sitwasyon sa loob ng maiksing panahon at nakakahanap ng paraan upang magkaroon ng kontrol sa pangyayari at sa mga taong nakapagligid sa kanila. At ito ay maituturing na matinding pagsubok at mahirap na hamon para sa mga magulang. Pero mahal ng Diyos ang mga bata at hindi niya kailanman pinababayaan ng mga magulang na mawala ng pagkukunan ng loob, magumpayan ang bahay. At may mga biblikal na prinsipyo ukol sa tamang pakikitungo sa mga nagre-rebelding bata. Sabi nga po sa Kawikaan 22, talatang 6, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. At pagka tumanda man siya, ay hindi niya hihiwalayan. Para sa lahat ng mga bata, ang daan na dapat nilang lakaran ay ang daan patungo sa Diyos. Ang pagtuturo sa mga bata ng salita ng Diyos ay napakahalaga para sa lahat ng bata. At dapat nilang maunawaan kung sino ang Diyos at paano makapaglilingkod ng mahusay sa Kanya. Dapat maintindihan ng batang nagre-rebelde na hindi siya ang may hawak sa mundo, kundi ang Diyos at nararapat lamang na gawin niya ang mga bagay sa paraang nais ng Diyos. Kaya lang, hindi makukumbinsi ng magulang ang kanyang sariling anak na sumunod sa Diyos kung ang magulang mismo ay suwail sa Diyos. Kaya po napakahalaga na makita ng mga anak natin na mga magulang ay may takot at sumusunod. Amen. Kapag naririnig natin ang kwento tulad ng nangyari kay Jesus, ang dali po nating husga at sabihin, grabe naman ang mga taong gumawa noon kay Jesus. Pero kung ikaw ay isa sa mga pinunong Hudyo, ganun din ang gagawin mo. Kung ikaw ay isa sa mga sundalong nanlaik kay Jesus, ganun din ang gagawin mo. Lahat po tayo ay nagrebelde sa Diyos. Ating wala ang Diyos, wala si Jesus para tayo ang hari at Panginoon ng buhay natin. Para tayong si Barabas. 2 beses binanggat ang tungkol sa kasalanan niya para ma-emphasize na hindi siya deserving na mapalaya. Nabilanggo siya dahil sa himagsik at ganun din sa verse 25. Ang rapat lang na mabulok siya sa bilangguan at maparusahan ng kamatayan. Lahat tayo ay nararay ni Barabas dahil lahat tayo ay nagrebelde sa Diyos. Pero napakaganda po ng larawan na ipinapakita sa kwentong ito. Si Barabas na may sala ay pinalaya. Samantalang si Jesus na walang sala ay ang naparusahan at pinatay. Ang ibig sabihin ng Barabas ay Son of Father. Pinalaya ang Son of Father at pinarusahan ang Son of God, the Father. Ito ay isang magandang larawan ng Ebanghelyo na sa pagdiriwang pa lang ng Feast of the Passover o yung Paskwa, malinaw nang makikita para maligtas ang mga panganay ng Israel ayon sa Exodus 11-12 sa nakatakdang parusa ng Diyos sa pagpatay sa mga panganay ng Ehipto. Ganito ang gagawin nila. Kukuha sila ng isang lalaking tupa na walang kapintasan. Papatayin, iaalay sa Diyos, at ang dugo ay ipapahid sa hamban ng kanilang pintuan. Ang tupang yun ang pamalit sa mga panganay nila upang maligtas. Jesus was the Lamb of God who takes away the sins of the world. Siya ay malinis, walang bahid dungis. Kung may sin scanner nga po alam niyo pa yung sin scanner, yung parang yung sa
yung sa temperature scanner. Kung may sin scanner nga po, pag ito itinapat sa ating Panginoong Jesus, ay hindi po yun tutunog. Pero pag yun ang ginamit sa atin, sa ulo at mata pa lang natin itapat yun, ay sangkatutak na ang makikitang kasalanan sa atin. Tayo po ang dapat parusahan. Pero si Jesus ang naging pamalit sa atin o substitute para ang parusang dapat tayo ang magdanas, ay siya din ang umako. Ganito kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa krus, si Jesus ay parang isang hayop na unti-unting kinakatay. Ang pagpako sa krus nung panahon na yon ang pinakamalupit at nakakahiyang parusang kamatayan. Unti-unti siyang pinapatay, hinihiya kahit wala siyang kasalanan. Pag may Christmas party po, kadalasan po ay may exchange gift, hindi po ba? Kung halagang 100 piso ang na ganun din ang halaga ng regalo. Pimo tapos ang naka-exchange ay isang intervalo ay din ang halaga sa halaga po ay 90,000. Ano po ang magiging reaction mo? Ganun po kung ang utang mo na kalahating milyon ay hindi na pinabayaran sa'yo at dinipositohan pa ang account mo ng kalahating milyon din. Ano gagawin mo? Ganyan po ang ginawa ng Diyos para sa atin. Dahil sa laki ng pagkakasala natin sa Kanya, ay nararapat lamang tayong parusahan. Pero hindi lang niya tayo pinatawad. Hindi lang niya pinatawad ng ating mga kasalanan. Ibinigay niya pa ang Kanyang anak para sa atin. Yan po ang tunay na pagpapala. Yan ang tunay na regalo sa atin ng Diyos. At ang ikatlong puntos natin kung bakit dapat nating alalahanin ang pagkamatay ni Kristo para maging makahulugan ang pagdiriwang natin ng Pasko ay namatay si Jesus para mapasa sa atin ang pagpapala ng Diyos. Malinaw din kita sa Diyos sa ang mga pagpapalang tanggap natin. Kung tayo magtitiwala sa tatanggap niya sa krus. Pero ba ating tingnan mahalaw din natin na may babala sa sino mang magpapatuloy tuloy sa kanilang pagbibelde sa Diyos. Na para bang sinasabi nilang ako na ang bahalang magdala ng parusas ng kasalanan ko. O ako na ang bahalang magbayad nito. Oo, nararapat tayong parusahan, pero dapat alam natin kung gaano kalala ang parusang naghihintay sa atin. Sabi ni Jesus sa mga babaeng nag-iiyakan, hindi siya dapat iyakan. Ito po ay isang babala na may darating na araw kung saan mas malala pa ang sasapitin ng mga tao. Hindi ba't mainam na magkaroon ng anak? Pero sinabi ni Jesus na sa araw na yun, mainam pang walang anak kaysa merong makikita mo ang anak mo na makakaranas ng matinding kahirapan. Hindi ba't ang bundok ay nagsisilbing proteksyon, lalo na sa mga bagyo? Pero ang sabi ni Jesus sa araw na yun, mainam pang tabunan ka na bundok kaysa maranasan mo ang mabigat na parusa ng Diyos. Sabi niya sa verse 31, sapagkat kung ginawa nila ito sa akin na walang kasalanan, ano pa kaya sa mga taong may kasalanan? Ang nangyari sa krus ay preview po ng judgment ng Panginoon laban sa kasalanan. Mas matindi ang parusa ang naghihintay sa mga taong hanggang ngayon ay namumuhay pa sa sarili nilang paraan. Pero sa atin na nagtitiwala kay Jesus, ang tanging paraan ng Diyos para tayo ay maligtas, nag-uumapaw na biyaya o pagpapala ang nasa atin. Bakit po? Una, dahil sa kamatayan ni Jesus, napatawad na ang lahat ng ating kasalanan. Ang sabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa.
Hindi dahil ignorante tayo, kundi dahil hindi natin lubos na naunawaan ang bigat ng ating mga kasalanan na dala ni Jesus sa krus. Dahil sa Kanya, masasabi ng Diyos, I will remember their sins and their lawless deeds no more. Ayun po yun sa Hebrew 10 verse 17. Sa mga hanggang ngayon ay dinadala pa rin natin ang guilt ng kasalanan na ating nagawa. Alalahanin natin, hindi na po inaalala ng Diyos ang mga yan at hindi na ibibilang laban sa atin. Ikalawa po, dahil sa kamatayan ni Jesus, natanggap na tayo ng Diyos sa Kanyang kaharian. Ang mga kasama ni Jesus na nakapako ay hindi nararapat sa kaharian ng Diyos. Pero sabi ng isa sa Kanya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari na kayo. Wala na siyang pagkakataong linisin pa ang buhay niya. Nakapako na siya. Wala na siyang pagkakataong magpakatino at patunayang magbabago na siya. Ang nais ng Diyos ay puso na umaamin sa kasalanan, nagsisisi at sa kanyang pangangailangan sa awa at habag ng Diyos. Ang ginawa po ng salarin na ito ay tunay na pagsisisi at pananampalataya. Kaya ang sabi ni Jesus sa kanya, sasabihin ko sa iyo ang totoo, ngayon din ay isasama kita sa paraiso. Sa langit, sa lugar kung saan kasama ang Diyos bago sila magkasala. Dati tayo ay kaaway ng Diyos, pero ngayon tanggap na sa kanyang kaharian. At pangatlo, dahil sa kamatayan ni Jesus, malaya na makakalapit sa Diyos. Itinuturing na nila tayo ang tunay na anak dahil sa ginawa ng kanyang pinakamamahal na anak na si Jesus. Dilim nooain mula sa tanghaling hanggang alas ng hapon ng sa times para sa lupang makakapasok sa most holy place, yung ang iba ay mula sa dakong nagsisimbolo ng cross, kundi sa sa ating lapit sa Diyos. Kaya na sa ibang lugar ni Jesus. Sa pamagitan ng pagpasok sa pinakabanal dahil sa dugo ng kanyang katawan, binuksan niya para sa atin ang bagong daan patungo sa pinakabanal na lugar, ang langit. At hanggang ito ang magdasaan ng lumapit sa Diyos. At padal sa atin sa buhay na walang hanggan. Sa tuwing nag-aalangan tayo sa pagsampanalangin dahil naiisip natin hindi tayo karapat-dapat dahil sa mga kasalanan natin, alalahanin natin sapat ang ginawa ni Jesus para makalapit tayo sa Diyos nang walang takot o pag-aalinlangan. Marami ang nag-iisip na ang buong kahulugan ng pagpapala ay may kinalaman sa mga material na bagay na ating nakita sa mundong ito. At totoo naman po, pwedeng ito ay material na bagay tulad ng ginto, alahas brilyante, mga mamahaling gamit, magarang bahay, kotse at magagarang damit. At ang tawag nila dito ay pagpapala. Opo, ito ang tinatawag na material o pisikal na pagpapala. Ang akala natin na kapag marami tayong pera ay pagpapala na ito. Ngunit maraming tao na maraming pera na napapahamak at hindi maligaya dahil hindi ito pinagpala ng Diyos. Sa isipan ng mga taong walang mga gatong gamit, ang tingin nila sa kanilang sarili ay hindi sila mapalad at lalong hindi masasabing pinagpala sila. Kapala ng Diyos ay hindi lamang material at walang hanggan sa atin ay magdas. Ang kundi tunay na pagpapala ay magmumula sa ating Panginoong Hesus. Dahil dadalhin tayo nito sa buhay na maligaya at puno ng pag-asa. Ito pa ang tinatawag na pagpapalang spiritual. Ang pagpakwal ng mga mananampalataya ay mayroon lamang kaganapan kay Kristo. Kung wala si Kristo, walang spiritual na pagpapala para sa sinuman.
Tanging kundi ang mag-isang. Ang Pangulo ay walang iba din na ay Kristo. Sa kahit pagpapala ng Diyos para sa mga Kristiyano ay hindi material o pisikal. Ang pagpapalang ito ay mga espiritual na pagpapala. Ang mga material at pisikal na pagpapala ay limitado sa pisikal na buhay dito sa daigdig. Samantala, palang espiritual ay hindi limitado. Espiritual na buhay ay isang makalalit na buhay. Sa makalangit na buhay, ang pagpapala na ito ay bubuhos ng Diyos sa espiritual sa Panginoong Jesus. At paano natin makakamit ang pagpapala ay sa Biblia? Ang Biblia ay punong-puno ng pamamaraan kung paano makakamit ang mga pangako ng Diyos sa mga tao. Hindi lang sa material na bagay, kundi maging sa espiritual na nais ng Panginoon na makamit ng tao ang mga biyayang ito. Ang basbas ng Diyos ay pagpapala. Bakit po? Ang lahat ng nilikha ng Diyos sa sanlibutan ito ay kanyang binasbasan at pinagpala. Sa Genesis 1, sinabi doon na ang lahat ng ibon at malalaking hayop sa dagat at gayon din ang tao ay binasbasan niya at sinabing, kayo'y magpakarami. Binasbasan din ng Diyos sina Eva at Adan at pinapahala pa sa kanila ang pamamahala sa lahat ng nilikha ng Diyos. Ang mga pangako ng Diyos sa tao ay pagpapala. Bagamat mula sa hinagap ni Abraham na mangyayari ang sinabi ng Diyos sa kanya. Si Abraham ay sumampalataya sa mga pangako ng Diyos. Pag-asa sapagkat matanda na si Abraham. Ang sabi sa kanya, matanda na si Sarah na kanyang asawa at baog pa, pero sinampalatayanan niya ang salita ng Diyos na ang kanyang binhi ay magiging kasindami ng buhangin sa karagatan. At nangyari nga po ang sinabi ng Diyos sa kanya. Pinanganak ni Sarah si Isaac. Kumpleto ang kaligayahan nilang mag-asawa nang dumating sa buhay nila si Isaac na kanilang anak. Ang pagpapala at kasaganaan ng buhay ay nasa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Sabi nga po sa awit 1, talatang 1 hanggang 3, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayuman sa daan ng mga makasalan, ni nauupo man sa upuan ng mga manlilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya ay nagugulay-gulay siya araw at gabi. At siya ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi malalanta. At anumang kanyang gawin, siya ay magtatagumpay. Nakalaan po ito para sa mga sumusunod sa kautusan ng Diyos. Tayong mga anak ng Diyos, ang siyang pinagpapahayagan ng pagpapalang ito. Amen. At sa ating paglalagong, sa tuwing makikita natin ang Christmas lights, tandaan natin ang kadilimang sinapit ng Panginoong Hesus sa krus para magkaroon ng liwanag ang buhay natin. At kapag nakikipag-exchange gift tayo, tandaan natin ang great exchange na nangyari. Amen. Tayong makasalanan ay napawalang sala dahil sa pag-ako ng Panginoon Hesus sa mga kasalanan natin. Amen. Ngayong Kapaskuhan, alalahanin po natin hindi lang ipinanganak ang Panginoong Hesus, ipinanganak siya para mamatay. Para saan ang kamatayan niya? Namatay Amen. siya para matupad ang plano ng Diyos. Namatay siya para maging kapalit, maging pamalit sa ating mga Amen. nagrebelde sa Diyos. At namatay siya para mapasa atin ang pagpapala ng Diyos. Amen. Pinatawad tayo, tinanggap tayo, at higit sa lahat, napasa atin ng Diyos. Amen. Maraming mga tao ngayon ang nagdidiwang ng Pasko, pero walang pakialam kay Jesus. Tayong mga Kristiyano ay nagdiriwang ng Pasko dahil tinanggap na tayo ng Diyos dahil sa Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po at Merry Christmas po sa inyong lahat. Ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos ay sumating lahat. Amen. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating gawain.
At ngayon naman po ay dadako na tayo sa ating exhortation at ang pangungunahan po tayo ni Brother Haji. Brother Haji. Maraming salamat po. Naririnig po ba ako? Amen. Ayun po, maraming salamat po Brother Ray sa pagpapaalala sa amin na ang kamatayan ng Diyos ay isang napakalaking biyaya para sa atin. Amen. Makibukas po kayo, dumako naman po tayo sa pagkakaloob. Makibukas po kayo sa akin sa Mateo 6 verse 19 to 21. Ayan po basahin ko po. Verse 19, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. 20, sa halip mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Verse 21, sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Alam natin mga kapatid na laging binabanggit ang pag-iimpok natin ng kayamanan sa langit. Bakit? Ang unang mga alagad ay nagbebenta pa ng kanilang mga ari-arian para lang magamit ng mga apostol sa kanilang paglilingkod para sa ating iglesia. Dahil alam po ng mga unang alagad ng paghahandog o ang pag-aalay ng mga kanilang mga ikapo o mga ari-arian o mga bigay tulong sa iglesia ay hindi na bawalan ng saysay. Mawalan man sila dito sa lupa, pero nagkakaroon naman sila ng kayamanan sa langit. Bakit mahalaga yon para sa mga unang alagad at para sa atin ngayon na kanilang tinuturuan ng mga aral na to? Kasi alam po natin na ngayon panahon ay halos lahat wala. Halos lahat nahihirapan. Halos lahat nahihirapan sa pagkuha kung saan sila makakahanap ng kanilang mga gagasusin sa araw-araw. Pero alam po natin na hindi dapat tayo mawala ng tiwala sa ating Panginoon. At alam po natin na ang mga pagpapagal natin na to dito sa lupa ay hindi nawawalan ng saysay sa langit. Lagi po nating tandaan na kung ano ang ating gagawin dito sa lupa na mabuti o masama ay inire-record ng Diyos sa langit. Kung gumawa man tayo ng mabuti, pagpalain ng ating Panginoon. Kung gumawa man tayo ng masama, kasalanan na po natin yun. Alam po natin mga kapatid na sa bawat gagawin po natin dito sa lupa, napakahalaga po ng pagbibigay. Ito po ang tutulong, ito po ang susuporta sa mga gawain upang magpatuloy po yung ating iglesia. Maraming nai-inspire nga po ko sa ating butihing pastor dahil marami pong nabubuksan na mga Bible study. Maraming mga kapatid tayo nakikitang bagong muka sa online. Bakit? Dahil ito sa pagpapagal ng ating pastor. Dahil ito sa pagtulong natin sa paghahayo nila sa pamamagitan ng pagbibigay. Kaya mga kapatid, wag po tayong manghinayang kung ano man ang ating mga karamdaman o kinakainatan sa buhay. Basta magtiwala lang tayo sa ating Panginoon. Magpatuloy tayo na sumuporta sa ating iglesia. Magpatuloy tayo na tulungan ang ating mga kapatid. Magpatuloy tayo sa paghayo. Magpatuloy tayo sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. At dito, nakakaipon tayo ng mga kayamanan sa langit. At mga kapatid, ina-encourage ko po kayo lahat na magkaloob sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng online banking, GCash, o kaya magpadala po ng ating mga ikapo sa Panginoon. Dahil alam po natin na ang lahat ng ito ay hindi napapagal at alam po natin na ang ating kayamanan na iniimpok ay sa langit. Ayun lamang po mga kapatid, maraming salamat po. Rin po ang Panginoon at maraming salamat po Brother Haji. At ito naman po si Sister Cora para sa ating mga regular announcement. Amen. Magandang umaga po muli at Merry Christmas po. At salamat po sa Panginoon sa muling pagpapaalala ng tunay na kahulugan ng Pasko. At yan yung nag-alay ang Panginoon
ng kanyang buhay upang tayo ay maligtas. Nawa po magrema sa ating mga puso na tuwing makikita natin yung Christmas lights, it represent yung buhay na liwanag na galing sa ating Panginoon, at yung exchange gift ay ipinagpalit ng Diyos ang kanyang buhay, nag-alay ng buhay para po sa ating kaligtasan, na mayroon po tayo na pinakamasaya po dapat ay tayo na mga nailigtas ng Panginoon. Amen? Kasi hindi lamang po ang mga material na nakakamtin din natin, na mula sa ating pagkilala, at nararanasan po yan ng marami, na sa mga kaimposiblihan, nandoon ang ating Panginoon. Sinusupply niya, kaya napaka-meaningful ng Christmas na ito para sa atin. Nasa gitna ng pandemya, lindol, bagyo, meaningful po dahil meron tayong kaligtasan at buhay na walang hanggan mula sa ating Panginoon. So salamat po, Kuya Ray. Salamat sa wisdom na mula sa salita ng Panginoon at ipinagkaloob niya po sa inyo. At sa inyo din mga kapatid na bulay-bulayin ang mga salitang ito na magpapalakas at magpatatag ng ating pananampalataya upang masalubong natin ang Pasko ng tunay na may kahulugan. Sabi nga, araw-araw ay Paskong lagi. Amen? Amen. So sa ating pong regular announcement, mga kapatid, unang-una po nagpapasalamat po kami sa Panginoon ng mga kababaihan na nagkaisa, nagtulungan mula sa paglilinis, mula sa pag-gift wrap ng kanilang mga regalo, mula sa pag-pledge nila para sa mga katuparan ng mga parlor games na napakasaya kahapon. Salamat po, kita po yung ngiti sa mga labi na lahat po dahil sa sama-samang tawag doon, puwersa ng pagkakaisa at ng pagbibigay at sakripisyo. Napakasaya po, purihin ng Panginoon ang gawain kahapon. Ang katagumpayan, ang kapurihan ay sa ating Panginoon. Kahit medyo masakit yung likod, pag-uwi ay tulog, dahil sa pagod, pero nandoon yung ngiti at saya. Salamat po sa Panginoon, salamat po. At salamat po sa lahat ng mga kababaihan na nagpagal, nag-donate, nagluto, nagbalot ng mga regalo, nagbigay ng regalo. Salamat po ang pagpapala at ang pag-iingat at ang pagbabalik sa buhay ninyo sa lahat ng aspeto ng Panginoon. Amen. Amen. So mamaya po yung mga kabataan naman, ang magkakaroon ng kanilang Christmas party. Sumuporta po tayo lahat ng mga kabataan na ito po ay maitaguyod po natin na ang Panginoon ang napapurihan. So magkita-kita po kayo mga kabataan mamaya dyan sa church. Hapon po yan. Anong oras mo yan? Mukhang 2:00 po yata yan, Ayan, 2:00. Thank you, Brother Haji. Nawa, pag-pray natin ang katagumpayan ng Panginoon sa gawain na yon, na siya po ang maparangalan at marami pang mga kaluluwa talaga ng mga kabataan ang maihatid sa paanan ng ating Panginoon. Amen. Amen. So, ganun din po, nag-announce din po ako sa mga kababaihan, sa mga kababaihan sa online. Wala muna po tayo in 2 weeks time. So magkita-kita po tayo ng January na po, ng second Friday online or further notice mula sa IATF, makikinig po tayo sa kanila kung pwede na po tayong mag-physical. Panalangin po natin yan. So sa next na po tayo magkikita, next 2 weeks na po. Gayon din, meron po tayong gawain na water baptism. In-encourage po namin, yung mga kapatid na hindi namin kayo pinipilit, na nagnanais, na magpabaptize na in water bilang unang pagsunod natin sa ating Panginoon, na hindi relihiyon or hindi kaligtasan yung water baptism, pero ito po ay mahalaga sapagkat ito po ay unang pagsunod ng Kristiyanong nakakilala sa Panginoon. Amen? Na pag siya po ay nilubog sa tubig, yung lumang pagkatao ay inaalis na, hinuhugasan na sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Kasi yung tubig po ay panglinis. So, magkita-kita po tayo
ito po ay sa December 30. Ito po ay holiday, mga kapatid. Ano? Alas 8 ng umaga onwards. No? Water baptism po natin. Ang lugar po ay sa Elaine's Resort. Diyan po yan sa May Taktak. Magkakasunod pong resort yan. So kung sasakay po kayo tricycle, papasok po kayo dun sa Arco. So ipagtanong na lamang po or sabihin doon sa tricycle, ihatid po kayo sa Elaine's Resort. So yan po ay sa December 30, 2021, alas 8 ng umaga. Magkita-kita po tayo. Magbihis po kayo ng ng tawag dito, ng t-shirt at saka medyo ano ba yung parang hanggang tuhod na parang pantalon. Opo, wag po kayo magsusot ng manipis na t-shirt. Ano po? Medyo makapal po yung t-shirt po natin. At pangpalit, magdala rin po kayo, tuwalya. So, in-encourage namin again, yung mga hindi pa nawa-water baptism, bilang pagsunod at pagdugo natin sa katawagan ng Panginoon, bilang mga tunay na Kristiyano na nagnanais na sumunod sa Panginoon, tayo po ay magpa-water baptize na. Amen? Amen. So, magkita-kita po tayo sa 30 po ng Disyembre. So, yun lamang po. Maraming salamat po. Maraming salamat po, sis wife. At bago po tayo magtapos sa ating gawain, tayo po ay mananalangin muna. At tayo po ay pangunguna ni Brother Randy. Brother Randy? Sige po. Ating pong palakpakan na ating Panginoon. Hallelujah. Ama namin Diyos, Panginoon, maraming salamat po, Lord God, Panginoon, sa mensahe mo sa umagang ito. Lord God, maraming salamat sa paalala mo, Lord God. Lalo ito pong palapit na po ang araw po ng Kapaskuhan. Salamat po sa paalala mo, sa plano po ng Diyos na mamatay ang kanyang bugtong na anak, mabuhay at mamatay ang kanyang bugtong na anak ng Panginoon sa Kristo upang mas lubos po namin, Lord God, na maunawaan at mapatawad kami sa amin pong mga kasalanan, Lord God, at mapasa amin ang pagpapala ng Diyos. Maraming salamat sa ginawang ito ng aming Panginoong Kristo. Maraming salamat sa dakilang plano ng Amang Diyos na mabuti at ang siyang nakakaalam ng mas matuwid at mas maganda at mas mabuti at napakaraming bagay na makakabuti sa amin lahat. Maraming salamat sa kanyang bugtong na anak namin Panginoong Kristo na siya po ang dahilan ng pagdiriwang ng Kapaskuhang ito. At nawa nga po, Panginoon, ay hindi lamang po sa kutitap ng mga Christmas light, Panginoon, namin maramdaman ang presensya ng aming Panginoong Kristo. Maalala namin yung lahat ng kanyang ginawa gaya ng paalala ng plano ng Diyos para po sa amin. Yung pagbibigay ng kanyang bugtong na anak. Yung ganoon din po, yung pagbibigay po namin ng mga regalo sa mga mahal po namin sa buhay, sa mga kapatiran, sa mga nangangailangan. Maraming salamat. Tunay na napakadakila. Oo, aming Diyos. Magamat ang kapanahon ng ito, ang karamihan po ng tao ay nasa kasubukan. Marami pong nasusubok sa pananampalataya sa mga kapanahonan ito, Panginoon. Kung kami po ay magpapatuloy, kung kami po ay hihiwalay, Panginoon, pero ang pag-ibig mo ay sapat sa amin. Upang kami po ay patuloy lamang na manaman sa iyo, Panginoon. Na patuloy namin pagkatiwala sa iyo, Panginoon. At matakpo namin, Lord, sa bawat isa. Yung takbuhin, yung karera, Panginoon, kung saan at kung paano mo kami tinawag sa buhay nito, Panginoon. At mapagtagumpayan namin, Lord,
lahat ng mga struggles po, Panginoon, yung mga pagsubok mo sa bawat isa, Panginoon. Kapag nakumpayan namin ito, Panginoon, ayon sa kalooban mo sa aming buhay. Patuloy kami bantayan ng banal na Espiritu, Panginoon, upang patuloy lamang kami na maging matatag sa iyo, Panginoon. Patuloy lamang na managan sa iyo, Panginoon. At patuloy ka namin dakilain sa aming buhay, Lord yan. At ang diwa, Lord, ng Pasko ito, Panginoon, naintindihan namin na hindi lamang po ito tungkol sa mga material na bagay na matatanggap. Yung mga ipamimigay na hindi lamang po ito tungkol doon. Ang masikip sa lahat, gaya na maalala sa plano mo, Panginoon, ang plano ng Diyos, ang maalala natin sa ating bubuhay, lalo sa sinasabi po natin na araw ng Pasko na December 25. Mas po na maalala natin, patuloy tayong manangan sa ating Panginoon sa Kristo. Bakit nagkaroon ng ganitong selebrasyon sa ating buhay na ito, Panginoon. Mga kapatid, maraming salamat sa paalala at lalo tayo napagtibay, lalo tayo matag, lalo tayo manangan. Yes. Alam naman po ng ating Panginoon kung lahat ng ating pong mga nararamdaman. At siya po ang patuloy nating sandigan, siya po ang ating patuloy na nalapitan. At siya po, hanggat maaari, mga kapatid, unahin po natin patuloy ang ating Panginoon, gaya po ng paulit-ulit na paalala po ng Pastor Ferdy, Panginoon, mula sa pagkagising natin sa umaga. Kaya dapat magpasalamat tayo kagad sa ating Panginoon. Huwag po natin unahin mga cellphone po natin. Unahin natin magpasalamat para sa ating Panginoon na binigyan tayo ng panibagong umaga. At ganoon din naman gabi, bago tayo matulog, tayo po'y manalangin, humingi ng tawad sa maghapon na baka may nagawa tayong kasalanan upang tayo patuloy na malinis sa kanyang harapan. Maraming salamat. Salamat sa buhay po ni Kuya Ray, sa patuloy na nagagamit po ng ating iglesia, ng ating Panginoon sa paghahayag ng kanyang salita. Salamat sa banal na Espiritu, sa presensya niya na pagbabay kay Kuya Ray. Nawa, Panginoon, patuloy mo siya na patuloy po siya sa lahat po ng aspeto ng kanya pong Amen. Amen. Yung po siya, Panginoon, na mas maging broad-minded pa, na ibig sabihin, mas marami pa pong wisdom, Panginoon, ng Yes, Lord. Yes. Spiritually, Lord God, para po mas higit at mas maging hayag at payak, Panginoon, yung mensahe, Panginoon, na gusto mo pong i-deliver po para sa kanya. Maraming sa pagtugon po ni Kuya Ray sa inyo pong atas, sa kanya pong buhay. Pagpalain po siyang patuloy sa po ng kanyang pamilya at layo niya po silang lahat sa mga kasakitan, patuloy niya po silang pangingatan, Panginoon, sa kanila pong buhay, sa kanila pong mga ginagawa, Panginoon. Kayo po patuloy na mamuna po sa kanila pong buhay, Lord God. Maraming salamat po sa pamilya at tayo, Lord God. At tunay na blessing po sila sa aming pong iglesia, Lord God. At ganoon din, Lord, dinadalangin namin sa inyo, Panginoon, ang buong kongregasyon ng JFC. Lord, alam niyo po yung bawat laman ng mga puso po namin. Alam niyo po yung mga mas makakabuti po sa amin. Alam niyo po yung mga panalangin po namin. At alam niyo rin po yung mga hinihiling po namin. Alam niyo rin po yung plano po namin, Lord. At alam niyo po lahat ng aming pong ginagawa, Panginoon. Amen. Yung mga bagay na hindi po namin hinahayag, Panginoon. Lord, alam niyo pong lahat ng ito. Lord, wala po kami maikukundi sa inyo, Panginoon. Lord, katagpuin niyo po nawa, Panginoon, yung bawat namin pangangailangan. Yung lahat ng aspeto, Panginoon, yung mga nangangailangan financially, tulungan niyo po mga kapatid po namin. Nangangailangan po ng kagalingan, tulungan niyo po mga kapatid po namin ito. Kagalingan po, Panginoon, na dalangin po namin. Yung mga kailangan po ng comfort, Panginoon.
Lord, i-comfort mo po ang mga kapatid namin ito, Panginoon. Tulungan niyo po sila na gawin niyo po Yes. mas matatag, Panginoon, sa aming pong buhay, Lord. Yan. Yes, Nawa, Lord. Panginoon, na tunay namin na maramdaman ang tunay na diwa ng Kapaskuhan ito, Panginoon, na mabuhay sa aming puso at mag-alab, Panginoon, ang pag-ibig mo, ang plano mo, Panginoon, kung bakit siya nabuhay at namatay, Panginoon, sa mundong ito, Panginoon. Nawa ito po ay ang tunay na maging malinaw po sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po sa Amen. pagpapalagay mo. Patuloy mo pong pagpalain ang lahat po ng gawain mo sa iglesia mo dito po sa Antipolo, Panginoon. Pagpalain niyo po yung mga nagpapagal o nagsishare, Panginoon, ng inyong salita, Panginoon. Upang Hallelujah. kaluluwa ang aming pong marami pong maibalik sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Bigyan mo po kami ng puso na handang maglingkod, Lord. Huwag po namin sayangin, Panginoon, yung mga gift po na pinagtulog niyo po sa amin. Magamit po namin lahat ito sa mga kabataan, Lord. Amen. Lang po, Panginoon, yung mga parents po, yung mga kapatid, yung mga nandito, Panginoon. Alam po namin, Lord, meron po kayong plano sa bawat isa. Huwag po kalanawa at tubili ang bawat isa. Kung may ramdam po kayo, mga kapatid, na may calling kayo sa ating Panginoon, tumugon po tayo upang sa ikalalago na iglesia po natin dito po sa Antipolo. Sama-sama po natin tuparin ang atas ng Panginoong Kristo sa gawain dito po sa Antipolo, Panginoon. Mga kapatid, maraming salamat sa Diyos. Patuloy po nawa tayong samahan ng banal na Espiritu sa bawat po. Amen. At mga ginagawa rin po ni Pastor Perdy, salamat po, Panginoon, sa buhay niya, sa pagtsatsaga niya, sa amin, Panginoon, sa paghain po, Panginoon. Maraming salamat po. Yes, Lord. Patuloy na po ang aming pastor, Panginoon, ang aming po episode na bilang mga spiritual parents po natin. Salamat po sa mag-asawa po, Panginoon, sa puso po nila na handang mag-likod. Ating natin po silang patuloy. Hindi po sila sa makatawa at sa punang kanilang mga anak po. Diyos, maraming salamat. At inaalala ko rin po, Panginoon, yung pong Omicron, Panginoon. Thank you po, nakakapag-alala po, Panginoon, at meron naman yung mga pala na nakapasok na daw po, Panginoon. Yes. Hallelujah. Pagkahaman po namin Diyos. Mag-iingat at pag-ibig. Patuloy sa ingatan, Panginoon, sa ating po mga maglakas-lakas po, Panginoon. At nawa, Panginoon, in Jesus' name, Lord, tulungan po kami. Huwag na pong mangyari, Panginoon, yung mga nagdaang taon na bigyan na lang pong dumami ang tala, Panginoon, ng mga virus na ito, Panginoon. Nilahin po namin, Diyos, makagawa aksyon itong mga virus na ito at hindi na napakalawak na po ng epekto po nito sa pang-ekonomiya namin. Tulungan niyo po at kami makulong kami po sa tulungan niyo po kami mag-iingat at huwag po kami mag-isang po agent, Panginoon, na makalis po ng virus na ito. At huwag po nagsundin ang kinatipan po pa niya yung gobyerno sa pagpapot ang magsundin ng mga virus na ito. Sa lahat ng ito, alam po namin basta makapangyarihan sa amin sa higit sa virus na ito. Nakahit ng Panginoon. Patikinin ng mga ito, Panginoon. Ay isang salita po lamang po, Diyos. Maraming salamat po, Diyos. Gawa nga po, nabigyan ka po namin sa kanyang buhay sa umaga nito. At naman po ay naialay po namin yung halos 2 oras po namin sa umagang ito sa inyo. At nabigyan ka po namin ng ating Panginoon. At siya po yan. Ito po yung aming sakot na namin sa pangalan ni Jesus. Ang gagawa ng sabi na Amen. 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 Purihin po ang Panginoon at maraming salamat po, Brother Randy. Mga kapatid, sumaatin ang kapayapaan, ang pagpapala, at ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoon sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Merry Christmas po sa inyo lahat. Thank you po. Yes po sa lahat. Thank you, Kuya Alvin, Kuya Thank you po sa lahat. Kuya Randy, Achi, thank you. Thank you. Glory to God.